kong pinapanatili ang direksyon ng motor. Sa gilid ng paningin ko, kitang-kita ko. May babae sa likod ko. Hindi ko siya direktang tinitignan. Pero ramdam ko, nakatitig siya sa akin. Tahimik, hindi gumagalaw. Habang tumatakbo ako, lalo kong nararamdaman na humihigpit ang hawak niya sa balikat ko. Parang ayaw niya akong pakawalan. Doon na ako nagdasal. Lord, tulungan mo ako. Huwag sana akong maaksidente. Nanginginig ako habang nagmamaneho. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Sa sobrang kaba, naglakas loob akong silipin siya sa salamin. At doon ko nakita ang mukha niya. Maputla. Halos walang dugo. Maitim ang labi. Ang mga mata niya, puti. Walang itim. Nakatitig lang siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya magawa. Nanginginig akong nagsalita habang patuloy na umaandar ang motor. Miss, kung gusto mo makisabay, okay lang. Babagalan ko lang. Huwag lang sana tayo maaksidente. May mga nag-aantay pa sa akin. Tahimik lang siya. Hindi gumagalaw. Hindi sumasagot. Nakatitig lang. Miss, ipagdadasal kita para makatawid ka na. Please, huwag mo akong hayaang maaksidente. Ilang segundo ang lumipas. Mabigat. Tahimik. Nakakatakot. Hanggang sa bigla, gumaan ang balikat ko. Nawala ang lamig. Parang may biglang bumitaw. Hindi ko na siya maramdaman. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga tropa ko. Nakahinto sa gilid ng kalsada. Hinihintay ako. Pagdating ko sa kanila, agad nilang sinabi, "Uy, ang bagal mo naman." Hindi agad ako nakasagot. Huminga muna ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Tapos, dahan-dahan kong sinabi, "May nakisabay kasi sa akin.